May tanong sa akin, Boss Ray, may possible po ba na magsampa ng kasong small claims ang isang illegal na OLA? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, aalamin po natin kung mayroon bang kakayanan or may karapatan ba na magsampa ng kaso or maghabla itong mga illegal at mga bugo katabusadong online lending apps na to, mapa, yung sinasabi lang estafa, yung RA 8484, yung Article 315, tsaka po. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe. Okay, so sabi nga is may possibility po ba na magsampa ng kasong small claims ang isang illegal na OLA? Okay, bago natin sasagutin, alamin muna natin bakit ba nagiging illegal. Okay, itong mga OLA na to or kahit na ano pong pautangan, Kasi ganito po 'yan. Para po masabi niyo na na legal or legitimate na nagpapautang 'yan, mapa-lending 'yan or financing, kailangan po 'yan incorporated, sa SEC. Registered siya, incorporated siya. Isa 'yon. Pangalawa po, dapat 'yan ay may secondary license. Okay, may certificate of authority. Meaning may authorization sila galing sa SEC na magpautang. Okay? Doon pa lang po pwede na magpautang yan sa traditional na pamamaraan. Ngayon, kung yan kasi gustong magpautang through online, meaning advertise online, application online, process ng loan online, disbursement online, paniningil online, dapat po kasama sila sa recorded online lending platform. Okay, dapat po nandun sila. Para yan masabi nyo na legitimate na OLA. Kung wala po sila doon, ibig sabihin po illegal sila. Okay, wala po silang karapatan talagang magpautang. Okay, ngayon, puntahan po natin yung pinadala yung tanong. Ganito lang po yan. Kasi po, yung mga illegal na na nagpapautang, in our case, OLA, wala po kasing wala pong legal standing yan. Pag sinabi nyo kasing legal standing, yung kumbaga may capacity or may karapatan na maghabla. Kasi nga po, hindi sila rehistrado. Ibig sabihin, hindi sila juridical entity. Okay, importante ko kasi yun. Na dapat siya ay kumbaga masasabi mong establishment talaga siya. Isa siyang juridical entity, isa siyang organisasyon, isa siyang kumpanya. Hindi hindi siya lisensyado Fly by night nga Di po ba? Tapos, ito pang mga bugok na yan, automatic, nagpapadala po ng ng loan yan, nang hindi ini-explain sa inyo. At wala kayong kaalam-alam. Di ba? Kasi importante po yan dahil nga meron tayong batas dyan. Ulitin po natin, the Truth in Lending Act. Lagi ko pong sinasabi to kasi batas to Di ho ba? Para po ikaw, masabi mong legitimate yung nahiram mo, dapat yan na-explain sa'yo at ikaw ay nag-agree. At dapat yan may kontrata yan na ikaw ay pinirmahan. O may nagtanong po pala, paano daw kung click lang? Pirma din po yun, okay? Ganito po ha. Kaya po kinukonsider yung click to accept tsaka po yung digital na signature kasi po meron na tayong e-commerce law. So nadagdag po doon sa pirma dalawa, electronic tsaka po yung digital. Yung electronic po, yun po yung click to accept. Yung kinlik nyo siya tapos yun ang pinaka-signature nyo na para in-accept nyo yung kontrata. Okay, tapos yung sa cellphone po, pipirmahan nyo siyang pag ganon. Cellphone, pag ganon, di ba? So yun naman po, digital yun. Tapos, bukod pa dun sa traditional po na pagpirma. Okay? So, yun po yung kasagutan sa nagtatanong po sa natin sa Facebook page po, So, pwede ho yun. Kiko-consider yun. Kasi may digital footprint po yan.
matche-check yan. Yun po yung ipipresent sa korte, nakatunayan na, eto yan. Ano? Kasi may footprint po yun, digital footprint ang tawag po doon. Mapapatunayan naman po yan. Okay, so mabalik po tayo. So itong mga to, no, nakita nyo, walang kontrata. Yung mga fly-by-night na yan, talagang automatic. Ito nga ho di ba? Di ba, nagbibigay kayo ng access. Kasi, nangihingi sila Di po ba? Pag nanghingi ng access yan, dyan na, magsisimula ka walang yan. Kasi po, maglalagay ng malware yan para nakawin yung information ninyo. Especially po, yung nasa contact list po ninyo. Bakit? Kasi po, gagamitin nila yan na collateral pag kayo po ay hindi pa nakabayad. Totoo yan. Ganyan kawalang yayang mga yan. Doon kayo sisiraan ng sisiraan. Hindi lang sisiraan, pati yung mga nasa contact list ninyo, sisingilin pa. Ganyan kawalang yayang mga yan bukod, pagka nangyari yun na. Doon na simula nun. Nag-fill out pa lang kayo doon sa kanilang apps. Ayan na. Di-disperse na kagad yung pera. Pag nalaman na kagad nila yung inyong contact number or contact details po ninyo is connected sa e-wallet. Di-disburse po kagad yan. Matik yan. Napakarami hong ganyan. Hindi mo na sabihin na, ito na-approve sa'yo. Diba? O di man lang nila ilagay doon sa apps nila na, ito na-approve sa'yo. Tatanggapin mo ba? Hindi. Dapat ganun No, kasi po parang isang utang, maging legitimate, dapat meron kayong unawaan. Kaya nga meron tayong The Truth in Lending Act Diba? Kailangan fully disclose. Alam mo yung magiging responsibilidad mo. Diba? Alam mo yung interest, processing fee, term, amortization, tawag ito, mga penalties at late fees at kung ano-ano pa. Dapat alam mo yun. At, hindi lang alam, dapat nag-a-agree ka. Kaya nga may signature Okay, ulitin ko po digital, electronic at yung usual po natin na pirma. Okay? 3 po yan. So, yun po ang dapat na meron ang isang legitimate or legal na OLA. Okay? Kung yung mga OLA na fly-by-night po, malabo pa ho sa alkitran na magsampa ng kaso yan. Puro panakot lamang po yung pinadadalang SMS niyan sa inyo, email, or yung tinatawag sa inyo na didemanda kita, ganito. Hindi ho haharap sa korte yan. Kasi bukod, na wala silang legal standing or hindi sila juridical entity, sila ho ang nanguna sa pagsaway sa mga batas po na nakalatag, para po sa mga pagpapautang. Totoo po yan. Unang-una po, yung Data Privacy Act, di ba, nanghingi ng access. Binigyan natin na nagnakaw. Isa yun. Di po ba? Consumer Act of the Philippines po. I-advertise, etong term, etong magiging interest. Pagputok ho ng bola, 7 araw lang Di po ba? Tapos 10% per day. Paglabag na kagad sa Consumer Act of the Philippines yun. Pangatlo The Truth in Lending Act, hindi po ini-explain sa atin. Di po ba? At hindi tayo nag-agree. Wala silang pinapipirma ang kontrata. Di po ba? Lagi nilang sinasabi yung terms and condition. Terms and condition yun, doon sa kanilang apps, tsaka sa kanilang website. Yun. Pero iba ho yung kontrata Okay? Tapos, bukod ho doon, ayan na, yung ceiling on interest rate. Bago Sentral ng Pilipinas naglabas nun bakit susuwayin nila? Diba? Tapos, yung panlima po, yung prohibition on unfair debt collection practices. Nakita nyo? Diba? Nilalabag, nakalista na Diba? SEC na ho ang gumawa ng listahan ng mga pinagbabawal. Hindi pa rin nila sinusunod. Ayan, talagang sila ngayon, hinahunting na sila ngayon. Di po ba? Sunod-sunod na po. Ay nga po pala, may correction ako dun sa video ko kagabi, nasabi ko na dapat hindi lang penalty, dapat talaga pala yan. Kung ako tatanungin, is revoke. Revoke po pala yun, hindi ko Maraming salamat ka, Johnny, sa pagpapaalala sa akin. Nakalimutan ko siya kasi medyo matagal na na-revoke yun. So, hindi ko na naalala. Ka Johnny, maraming salamat. Shout out sa iyo, Pakisuportahan din niyo po yung aking kaibigan na yan. Mahusay ho yan, gumawa ng video. Siya rin po, isa sa mga nagiging guinea pig. Talaga hong guinea pig kung tawagin kasi sinusubukan ho niya yung OLA. Okay? Para malaman ho kung ano ba yung nangyayari sa looban, kung nangaharas ba yan. Tapos, sinasabi ho sa atin, kung ano ho yung nangyayari.
Kaya suportahan niyo si Ka Johnny, ano po. Tapos, dun po sa nagpadala ng mensahe niya, huwag niyo hong katakutan kung may magdidemanda o wala. Kasi wala silang karapatan na magdemanda. Ngayon, ang pagtuunan niyo ho ng pansin is yung kaya nating kontrolin. Diba? Kasi hindi natin kayang kontrolin yung pangharas na SMS, na email, na tawag. Diba? Wala tayong kontrol dun eh. Di po ba? Gawin nyo kung ano yung nararapat nyong gawin para matigil yon, para hindi nyo na mabasa, hindi nyo na marinig, di po ba? Tapos, simultaneously, mag-concentrate kayo dun sa kaya natin kontrolin. Ano ba yon? Hanap buhay natin, pamilya natin, emotions natin, di ba? At habang ginagawa natin yun, tayo po'y nag-iipon para mabayaran kung magkano, no? Yung dinisburse sa atin. Kasi illegal yung mga bugok na yan eh. Di po ba? Oh, tapos kung ano-ano pang harassment, bayaran nyo kung magkano lang pinadala sa inyo. Diba? At least, malinis po ang inyong konsensya. Diba? Tsaka responsibilidad doon natin, naglabas naman talaga ng pera yung mga yan. Di po ba? Huwag nyo hong paniwalaan. Marami ho kasi nagko-comment, huwag nyo nang bayaran yan kasi hinaras ka na. Hindi ho. Iba ho kasi yung responsibilidad natin doon sa utang, iba rin ho yung magiging doon sa pangharas nila. Pagka hinaras kayo, andyan po SEC, NPC, BSP, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. I-complain nyo po. Okay po? Sa Pasay po, meron tayong one-stop shop dyan. So, punta kayo, dalhin nyo lamang po yung inyong mga ebidensya. So, lahat po yan maano. Ngayon, yung sa probinsya, ayon po sa aking pagsasaliksik, talagang sa district office kayo pupunta. Paglalaanan nyo talaga ng panahon or online po. Okay, gagawin po natin kung kumbaga maglilista ako ng mga email addresses kung saan nyo po pwedeng ipadala yung inyong complaint online. No, para makatulong na rin po ako sa inyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.